Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Subalit paano nga kaya matatarok ang kanyang kalaliman ng mga taong babaw ng kanyang pagtitiwala sa kanya? Paano kaya madarama ang tuwirang kanyang pagmamahal kung di ganang maramdaman sa kanilang kalooban? Paano nila matatanto siya'y tuwirang buhay kung walang pinaniniwalaan kundi ganang kahiwagaan na bago nila tanggapin, kailangang masilayan? Ang may pandinig ay nakarinig. Kahirap tutulan ang udyok sa damdamin at inuukil-kil sa iyong kaisipan. Ano nga bang masasabi mo kung di yaong mga lumalabas na binabahagi lamang sa isip at damdamin mo? Ayaw ko pong magmagaling sa inyo. Ayaw kong maging sikat sa tao. Ayaw kong pinararangalan ako. Yan ang pawang totoo. Subalit, ang mga nagaganap na ito, hindi ko kalooban. Ang mga pinatutupad ng Amay, siyang may kagustuhan. Ni minsan, hindi ko pinangalandakan. Napagaling yun, pinagaling ko yun, ako gumamot nun. Ako'y nangaral doon, pinangaral ko ito na bago ang tao, nagliwanag siya. Subalit salamat sa Ama sa kanyang pagpapatupad. Salamat sa kanya. Napakabuti niya at siya ang patutuong mga salita niya'y walang pagkabula, bagamat hindi pagdakakarakay, eto na nga. Subalit lahat, kaya ako pinagtitibay ang aking sarili at aking pinatatatag sa pagtitiwala sa Kanya sapagkat ako mismo ang buhay na patotoo. Na nakakalumbay lamang, hindi ko po sinasabing sa buong panahon ay di ko kailangan ang gamot. Subalit hiniling ko sa Ama kung ano ang mga itinuro niya sa akin at naisabuhay ko na ng ilang taon sa buong buhay ko habang ako'y nabubuhay, ipatupad niya na yaon. Sapagkat ayaw kong magtalusira sa Kanya. Kapag may nalaman ako sa pagtatain na dehydrates, nagkakomplikasyon, namatay, pinupuri ko ang Ama, pinasasalamatan ko siya, sapagkat naganap ito sa buhay ng pamilya ko. Ngunit salamat, buhay sila. Hindi ko na maaaring isa-isahin pa kung sino sa kanila at paanong nangyari. Kapag mayroong naging pasyente na sinabi niya, ako po'y tumatain ng maitim, ako po'y tumain ng may dugo. Salamat sa Ama. Pinatupad niya rin ito sa akin, sa aking pamilya. Ngunit salamat, buhay sila. Kapag may nagsabing tinigdas, nagkakomplikasyon, salamat sa Ama. Pinaganap na ito sa buhay ko, sa aking pamilya. Pero buhay sila. Kapag mayroong pasyente, namamaga ang ari, maraming tubig sa tiyan, manas hanggang mukha, hanggang paa, salamat sa Ama. Naganap na ito sa pamilya ko. Subalit buhay sila. Kapag mayroong nagsabi na mild stroke ang utak,
na wala ng ulirat. Salamat sa Ama. Naganap na ito sa pamilya ko. Ngunit salamat, hanggang ngayon buhay pa ang inda ko. Ano pa ba ang aking pag-aalinlanganin na dapat? Kapag may dumaing, Apo Kunching, may problema po ako. Yung pong ganito ko, ababatak na. Salamat sa Ama, naganap na ito sa pamilya ko. Subalit, nandito pa rin kami nakatindig, lumalaban, masaya na naglilingkod sa Ama. Kapag ang lahat ng mga dinudulog sa akin ay tuwirang naganap na sa buhay ko, lihim sa mga dumudulog sa akin, pinupuri ko ang Ama. Sapagkat inuna niya ako bago pa sila. Kapag may dumulog sa akin, problema nila, ang anak, ang pamilya, naganap na ito sa pamilya ko. Sa iba't ibang mga kapamilya, ano nga bang hindi namin dinanas? Dinanas namin ang pamangking ko, nabugbog ng asawa. Ang anak ko, hindi ko kinahihiya kung magdudulot ng ikabubuti at halimbawa. Sapagkat ito'y pinatupad sa akin ng Ama para mapatutuhanan siya ang tunay na dakila. Kaya't kahit saan, ipagsisigawan ko ang kaganapan sa buhay ko mula nang maglingkod ako na hindi ko dinanas sa buong buhay ko nung hindi ako naglilingkod. Kaya't sa tuwina'y napapasalamatan ko ang Ama sa mga naganap sa buhay ko. Kung hindi ko mapapatutuhanan siyang ang pinaglilingkuran ko sapagkat sa tuwina siyang nagtaguyod, naghulagpos, nagpalakas, nagpatatag, nagpatibay, nagbigay, sigla at liwanag, habang lahat ng ito'y pinakikibakahan hanggang sa kasalukuyan. Kapag may dumulog sa akin, Apo Kunching, ang anak ko po ay hindi pa nakakapagtrabaho, nandun po sa naganap ito sa akin. Ngunit salamat sa Ama, hindi nila ako katulad na natiga-tigat na lumbay. Masaya pa rin ako, maligaya pa rin ako, may pag-asa pa rin ako, sapagkat patutoong hindi pinabayaan ng Ama ang mga anak ko mula noon. Kapag may nagsasabi sa akin, Apo Kunching, may problema po ako sa anak ko, ilang beses na pong nagpalit-palit ng kurso. Natuwa ako, maligaya ako, sapagkat inuna na ito sa akin. Subalit hindi ako lumuha, hindi ako nagalit. Binigyan ako ng tapang at tatag at galak ng Panginoon upang maging isang tunay na halimbawa. Masasabi mo, anong nakakalungkot? Mabuti nga buhay at malusog ang anak mo. Kurso lang ang napalit, pero buhay niya hindi pa. Tanggapin mo, makakasadsyad ka. Kapag nagtiwala ka, magagalak ka. Salamat sa Ama. Ano pa ba? Kung ano lamang itong pinababahagi niya, siya lamang may sasambit ko, subalit kay Rami di ko na kayang baybayin. Mula sa unang taon, araw, buwan, na maglingkod ako, hindi ko na mabilang ang pinagdaanan sa buhay. Ngunit wala akong pinerhisyong tao na dahil sa aking pinagdadaanan, sasabihin ko, hindi mo na ako maglilingkod. Hindi mo na ako gaganap. Ikukwento ko kung sino nanira sa akin. Ikukwento ko kung sino maninira sa akin. Kung ako'y isang taong dalahira, marami kong paglalaban-labanin, pag-aaway-awayin at paghihiwalayin. Dahil sa marami kong alam. Subalit sa lahat ng nalaman ko, salamat sa Ama, ang marami na buo, ang marami ay tumatag. Yung nakinig, naging maligaya sila. Kung isa akong mapanghamak at mapagpahamak na tulad ng tao, sabi nga ng ama-anak, huwag mong tutularan. Marami na akong pinahamak sapagkat may alam ako sa buhay nila. Ngunit anong magagawa ko na mabuti kung nagpahamak ako ng kapwa ko?
Ang sabi ng Ama, tinalaga kita para pagbibigay liwanag, pagpapatatag, pagpapalakas, pagpupunyaging, gawin nila ang tama at makilala nila ako, hindi para ikay matulad sa kanilang magpagupo sa mahina nilang pananampalataya. Sa matibay na pagtitiwala, anak, makauusad ka't makasasadsyad at hahawakan mo ang tagumpay, ako'y pagpapatuloy mong ipagwagaywayan. Ano ba kung pinagtawanan ka ng kapwa mo? Ano ba kung hinamak ka? Ano ba kung nilapastangan ang pagkatao mo? Ano ba kung kinutya ka? Ano ba kung sinisiraan ka? Ano ba? Bastang mahalaga, matwid ang ginagawa mo, hamak ka man sa pananaw ng kapwa mo, sa Ama na may kalugod-lugod kay, hindi bali na. Ano ba kung sabihin kang sinungaling? Kung ang nagsasabi sa iyo, mas alam mong sinungaling. Ano ba kung sasabihin kang manlilin lang? Kung alam mong yung nagsabi na yon, kaya niya nasabi, ganun ang gawa niya. Ano ba kung sabihin nilang, ikay mamamatay tao, kung hindi naman totoo, ang Ama'y bumubuhay sa katauhan mo? Lahat ng ito, kaya lang hindi nakakayanan ng tao yung pagkatao. Subalit, yan ang patotoo. Kapag ang Espiritu ng Ama'y maliwanag sa isip at damdamin mo na siyang nagbabahagi at nangungusap, lahat ng ito'y kaya mo. Parang hanging nagdaan, di ka napingasan, di ka nasaktan, di ka nalumbay. Subalit kapag ikay nasa pagkatao, hirap sa dibdib, kay lito sa isip, kay sakit sa kalooban, kay gaan mong bumitaw. Salamat, salamat, salamat sa Ama sa mga ilan na binahagi sa inyo, na kahit saan ay hindi ko iyuyukong ikahihiya, sapagkat hindi naganap ito dahil aking kagustuhan, kundi sa kalooban ng Ama, upang lalo niyang ipakita siyang aking pinaglilingkuran. Ano ba kung kathang isip ng tao'y kung ano-anong isipin nila sa'yo? Kung ang isip mo naman ang laman ay banal at kabanalan, ano ba kahit anong sabihin sa'yo basta't ang nagagawa mo'y kabutihan sa kapwa mo? Sino kaya ang papahamak sa bandang huli at parurusahan? Ikaw na nagpapakabuti, hindi ka parurusahan. Ngunit yung nagpapakasamang nagpapakabuti sa pananaw ng kapwa niya, siyang mapaparusahan sapagkat siya'y sinungaling at mapagpaimbabaw. Kaya, kung tunay ka sa Ama, ang lahat ng itong mga pinagdaraanan mo sa kapwa-tao ay ikikibit balikat mo, ikatutuwa mo, at pasasalamatan mong Ama sapagkat siya'y buhay sa piling mo. Nakakayanan mo ang lahat ng ginagawa ng kapwa mo, na di nasaktan ang kalooban mo, na di nagalit ang puso mo, na di nakapagsalita ng hindi magandang bibig mo, sapagkat siya ang nagtuturo sa iyo. Sino pa nga ang makikibaka sa kabanalan kung lahat ay marupok? Yan ang tanong ng Ama. Kaya't kung lahat ng tao kapag siniraan ay maninira din, wala nang katapusan ng kasiraan. Kapag ang tao ay nanlambot at ang taong sa kasama niya ay nanlalambot na rin, lahat sila'y manlalambot na. Subalit, kung may nanlalambot at ikay magpapalakas, may lalakas na nanlalambot. Kapag ang kapwa mo ay marupok at tumulad kang marupok, parehas kayong pagkatao, umiiral, hindi ang Diyos Ama sa inyo. Sa makatwid, kung kilala mo ang Ama at natutunan mo'y salita niya, ang ugali mong pagkatao'y papatayin mo. Hindi mo pairalin sapagkat alam mo
ang Diyos na pinagkakatotohanan ng buhay mo ay siyang magbibigay ng tapat sa buhay mo. Mga mahal, ano ba kung pagkatapos ng usap ka sa harapan ng kapwa mo'y pinag-usapan ka at pinagtawanan? Ano naman ngayon? Mapipingasan ka ba't may mawawala sa buhay mo? Subalit, kapag nag-usap sila ng hindi totoo, ama'y nakarinig, siyang bahala sa kanila. Ganon kasimple ang buhay. Ganon kadakila ang Ama. Kung wala kang dapat katakutan, lumantad ka't humarap ka at huwag kang parang ahas na nagtatago sa lungga at parang daga, ngat-ngat na ngat-ngat. Subalit, hindi may pagtanggol ang sarili, kaya tago ng tago. Ang Ama ay tanggulan ng naaapi. Kung hindi ito matutupad, walang Diyos. Hindi na dapat sambahin ng Diyos na tinatawagan kung sa kabila ng kabutihang ginagawa mo, mapapahamak ka pa sa ginagampanan mo na wala ka namang ginawa kundi tumulong sa kapwa mo. Sa makatwid, kung batid ninyo ang katotohanan at ang mabuti ginagawa nyo, may pagtitiwala kayong di magpapabayang Ama sa buhay nyo. At yan ang pawang katotohanan. Kapag matwid ang sinasabi mo, tama't totoo, matapang mong ibibigkas kahit kanino. Subalit, kung hindi mo alam ang ginagawa mo at kasinungalingan, matakot ka nga sapagkat mismo ang Ama magpaparusa sa iyo. Yaon ang pawang totoo. Kaya't hindi mo siya pwedeng linlangin at patotohanan mo sa kapwa mo, ay gayon at ganyan, siya naman ang tingin niya sa iyo, masama kang tao. Kaya't bakit mo lolokohin mismo siya? Mga mahal, bakit ito hinayag? Sapagkat maliwanag ang tinuran, Konstansya, magbabahagi ako sa katupar at kaganapan na pinatupad ko sa buhay mo upang maging isang halimbawa ng kapwa mo ang kung ano ibigkas mo siyang nais kong ibahagi sa kanila. Subalit, tandaan mo anak, kailanman ang hindi totoo, ang isang mabuting halimbawa ay hindi matutularan at ang patuloy na gagawin ay ang sariling kagustuhan. Patotoong ang tao ay tao, at ang espiritu ko'y espiritu ng Ama na sumayo, sumasayo, at sa akin pinamula para sa iyo at para sa iyong kapwa. Mga mahal, hindi na kailangang ipagwagaywayan mo na nakita mo ang Diyos. Hindi mo na kailangang mapakita pa sa kapwa mo, pinagharian ka ng Diyos. Mismo ang Diyos mo ang magpapakilala sa iyo. Siyang magpapatotoo sa sarili mo. Hindi kailangang mangusap ka sa kapwa mo, magtiwala ka sa akin, maniwala ka sa akin. Ako ay nakakita ng iwaga sa Diyos. Sapagkat doon napapatotohanan ang pagkilos ng Espiritu ng Ama. Hindi mo kailangan sabihin sa kapwa mo, tapat ako, maniwala ka. Ang Ama ang magbibigay sa kanilang damdamin. Hindi man gustuhin ka ng lahat, dahil ika'y tapat at totoo, may gugusto sa iyong tulad mong nakatanggap. May maniniwala sa iyong tulad mong nakadama. May magpapatotoo sa iyong tulad mong nakakilala. Hindi ikaw bilang tao, kundi ikaw ay gagawa lamang ng kung anong pag-aatas sa iyo. Subalit ang magpapaliwanag at magpapahayag ay ang kapwa mo na nakadama, nakakilala at nakatanggap tulad mo. Sapagkat silang buhay na patotoo kung anong ginagawa mo. Hindi ikaw mismo ang sarili mo, sapagkat paano mo masasabi na yung ginagawa mo ay nasa espiritu, alam mo pala. Kaya't lahat ng sinasabi ng naka-espiritu ay hindi niya nababatid. Kakarampot ang natitira. Kaya't yaon ang patotoo, ang lahat ng tunay na espiritu ay ang sinasabi nila ay katotohanan, kaya hindi matanggap ng hindi makatotohanan.
Ang ginagawa ng tunay na espiritu ay pawang kabutihan, kaya hindi matanggap ng walang kabutihan ang kalooban. At yan ang pawang katotohanan. Kaya't ang tunay na pinag-aarian ng banal na espiritu, hindi na kailangan siyang magsumigaw, maniwala kayo sa akin. Ako'y pinag-aarian ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na lumingap, nagbigay kaloob, nag-atas, at nagbigay ng gagawin at sasabihin, siyang magpapabukal sa damdamin at isipan ng mga anak niyang sa kanya'y tatanggap. Ang mga katuparan at kaganapang may pinagaling ka, may sinabihan ka, may ganito ka, hindi ikaw ang magsasabi. Sapagkat di mo alam yaon. Hindi mo nga alam gumaling si Pedro, si Juan. Kundi mababalita yaon dahil sila ang nakakilala at nakadama mismo. Kaya naman, hindi mo na kailangang ipangalandakan ang sarili mo at magsalita ka. Pinagaling kita. Napagaling kita. Sapagkat hindi mo alam ang mga gumaling. Kundi ang makabatid at nakababatid ang nag-atas sa iyo. Siya rin ang nagpatupad, nagpakilala sa iyo at nagpabatid sa mga anak niyang nais niyang ipabatid ang marapat sa makatwid. Kaya't may nagmamahal sa iyo ng totoo, may kumikilala sa iyong tapat, at tumatanggap sa iyo hindi sa gawa mo, kundi sa kalooban ng Ama at sa gawa niya upang mapatotohanang naging kaisa kayo sa Espiritu niya. Kaya mga mahal, anong gusto niyong mangyari? Utuin kayo? Lumapit sa inyo si Apo Kunching, utu-utuin kayo at nang maging masaya kayo? Hindi pang espiritual na gawa yan. Ang tunay na mula sa mga kabanalan, matuwid ang salita. Ang tumanggap ay magbabago, ang hindi magagalit. Kaya, kung nais nyo ng katapatan at katotohanan, huwag kayong nagdaramdam sa totoong salita, sa tama at marapat, sapagkat ito ang magpapalaya sa madilim na pag-iisip, sa masamang pag-iisip, sa likong pag-iisip, sa gulong pag-iisip, sa litong pag-iisip na hindi niya batid ang katotohanan. Ito ang buhay na patotoo. Kung nakikilala ninyo at tinatanggap ninyo ang Ama, maliwanag sa puso at isip ninyo, hindi maaring pakliin ang mga salita sa banal na aklat na ito, hindi maaring dagdagan ni bawasan. Pagkakasalahan at magkakasala, ang mali ang pahayag. Dahil sa ginawa niya, siyang mapaparusahan. Kaya't ang kailangan, ang matwid, ang sabihin, ang tama, ang ihayag, ang tumpak, ang ipabatid, at ang dapat siyang tupdin. Sapagkat ang Ama ay banal. Kaya't ang tumanggap ay nag-iibang isip, ang tumatanggap ay nagbabago, nagkakatakot siya, kaya sa kanyang pagkatakot, takot siyang gumawa ng kasalanan. Hindi niya kayang gawin ang alam niyang hindi nararapat. Hindi niya masasabi ang alam niyang narinig ng Ama, hindi sa kanya yaon, sa demonyo pala. Subalit, pakatandaan ninyo, kapag malakas ang paghahari sa inyo ni Satanas, hindi ninyo maabot ang matwid at tama. Kaya't, ito ang inaalis ng Ama upang maabot nyo at matarok ang tama tumpak niyang gawa, sa gayon, makapamumuhay kayo ng ayon sa kanyang kalooban. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At pakatandaan naman, mga mahal ko, kay palad naman ninyong nakiisa at nakipagtotoo, sapagkat kayo rin mismo ang masisiyahan. Sa dati ninyong kalituhan, mawawala ng tuwiran, kapayapaan ang sa inyo ikakamtang lubusan. Ang dati ninyong galit, pot, hinanakit, inggit at selos, ito'y mamamatay. Ang mabubuhay ay inyong pag-asa at pagmamahalan. Sa gayon,
sino ang nalumbay na walang galit? Sa gayon, sino ang nalumbay na walang hinanakit? Sa gayon, sino ang nag-isip ng hindi tama na malinis ang diwa? Sa gayon, sino ang mapupuot kung may pagmamahal sa damdamin? Wala. Kaya't yan ang patotoo. Ang pangunguna ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay napakahalaga sa tao upang sa gayon, ano man ang naisin mo para sa buhay mo, sa kabubuti at makabubuti, ay masisiyahan ka, maliligayahan ka, anak ng Ama. Subalit, sa hindi mo naunawang pagkakamalit kasalanan ng nagagawa mo, ikaw rin ang mahihirapan sapagkat isip mo damdamin, malilito at magugulo, mahirapan kang totoo. Sino ngayon ang talo? At sino ang panalo? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, ang nasa espiritu hindi mahiling makipagkwentuhan sa kwentong pang-sanlibutan. Hindi marunong mag-alam-alam at makialam-alam, kundi ang pinakikialaman ng kabutihan. Hindi marunong manita, kundi nakikinig lamang siya. Hindi rin marunong magtanong anong nangyari kay Pedro at Juan, sapagkat ang Ama mismo ang magpapabatid kung nararapat niyang mabatid. Kaya't di na kailangang manita ka sa ginawa ng kapwa mo, sapagkat mismo batid mo kung ano. At yan ang mga nasa totoong espiritu. Hindi nang huhula, tama-tama, mali. Kundi kapag dinatal, tumpakatama lamang. Kung di amin itatanggapin ng tao, itatatwa. Subalit wala na sa nasa katotohanan ang kasalanan, kundi sa taong sinungaling. Kaya, kanino pa rin ang parusa? Sa nagsasabi ng totoo o nangangatwiran? Mga mahal, simple lamang ang layo ng Ama. Tanggapin siya, madama niyo siya, nang hindi kayo nahirapan. Habang nahihirapan ang damdamin niyo, kayong nasasaktan. Habang nahihirapan ang isip niyo, kayong nahihirapan. At patuloy na nasasaktan sa buong katauhan. Subalit kung patag kayo kailanman, naroroon ang inyong kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't maliwanag na tinuran. Paano kung may pababatid sa tao ang marapat ko kung ayaw niyang tanggapin sa puso ito? Hindi bagat ang maunawaan niya ay pansanlibutan at ang sa akin ay itatakwil niya. Sapagkat hindi maaaring dalawang tanggapin mo, kailangan itakwil mo isa. At sapagkat hindi ka maaaring maglingkod sa dalawa, kaya't iiwanan mo isa. Mga mahal, di kayo maaaring maglingkod kay Satanas at sa Ama. Kailangan isa lamang ang piliin nyo. Kung matwid kayo, pakanam namin nyo, tinuran ko. At chekaramanaya, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At kung nasa espiritu ng katotohanan kayo, nang gagalit ang kapwa mo, makikigalit ka ba? Nang iinis ang kapwa mo, makikiinis ka ba? Naninira ang kapwa mo, makikisira ka ba? Nagdaramdam ang kapwa mo, makikipagdamdam ka ba? Lahat ng mali niya, sa'yo'y huwag mangyari ito. Sapagkat alam mo, ang Diyos mo ay totoo. Kaya't kung siya'y gayon, ayaw makinig sa'yo, ibigay mo sa Ama, bahala siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Subalit ikaw na nagpapakatotoo kailan may di dapat, matangay ka ng maling gawa ng tao. Kundi ikaw ang makatangay sa maling gawa at may tuwid siya. Ngunit ikaw, huwag kang makikihalala, makikisama, katulad ng tulya. Kapag kumapit, makikikapit din siya, sapagkat doon sila. Ngunit ikaw, kundi ka tulya, bumitaw ka.
Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Gayon din ang talaba, kumakapit sa kanyang sisidlan, sa kanyang kapitan. Ngunit ikaw, kung iba ang kinakapitan mo, bumukod ka sa kanya. Tao, talinghaga lamang ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, tulad nitong pagbibigkas ko. Sa hindi nakakaunawa, paratang galit si Apo Kunching. Sa nakakaunawa at matwid ang isip, galak ang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat, kung palemya-lemya ang pangungusap, paano masasambit nyo ako'y espiritu? Ngunit dahil matwid at matapang, diretso at totoo, patutuo ko sa inyo, mula ito sa Ama. At yan ang tao. Alin ang mas maganda? Nilapitan kita't inutu-utuan ako. At pagkatapos na may di kita dadamayan dahil ikay maraking problema ang daladala. Ang nagawa ko sa iyo'y pang-uuto. Wala ka natutunan sa akin na mabuti, kaya paano mo mababago ugali mo? Ngunit at pasubali, nangusap man ako sa iyo ng diretso at mabagsik matapang, ngunit puspos ako ng pag-ibig, mararamdaman mo pagmamahal ko at maitutuwid kita sa baluktot mo na pag-iisip. Sa gayon, ang pagtanggap mo at pagkilala, yun ang makapagbibigay sa iyo ng tatag sapagkat tinanggap mo ang totoo. O mga mahal, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Hatche karamaleyana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya dagdagan nyo na lamang bukas ang karunungan at kaalaman mula kay Mateo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at ng kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. Sapagkat, hindi nila sinasagawa ang kanilang pinangangaral. O tao, maliwanag. Pakinggan ninyo ang nararapat na kataga, subalit kung batid nyo ang tao'y alibugha, huwag kayong tumulad sa kanyang gawa. Sapagkat kayong nakinig at sumunod sa mabuti, siyang makikinabang, at ang nagsalita ng tama at mali ang ginagawa, siyang may parusa. Kaya ligtas kayo sa kanyang kaparusahan. At kayo ang nakinabang, hindi siya mismo. Sayang ang kanyang kapagalan, sayang ang kanyang ginawa, sayang ang kanyang mga pinagsasalita. Sapagkat siya pala'y isang taong alibugha. Sumainyong kapayapaan, kaya't mapapalad ang makatotohanan sa isip, sa salita at sa gawa. Sa Ama ay totoo, tapat na tumanggap sapagkat nakilala siyang ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapalad ka anak sa ginagawa mong pagmamahal sa iyong ina. Maliwanag na napapatotohanang totoong mahal mo siya sapagkat ginagawa mo, hindi mo sinasabi. Sapagkat ilang pong beses mo mang sabing mahal mo ina mo, hindi mo naman siya inaaruga, hindi totoo. At yan ang pawang katotohanan. Mapalad kang nakasilya na may gulong, ngunit nakikita mong mahal ka ng anak mo. Kaysa diretso kang humakbang, ngunit anak mo pala'y barumbado. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
Madaling sabihin, mahirap gawin kung di totoo sa damdamin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos, sapagkat ang katapatan sa puso nagmumula, hindi sa bunganga. Sapagkat ang tapat na isip sa puso tatarok at titirik, hindi sa bibig ng tao sa lupa. At yan ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghagang sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga lipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang mga baka at mga pinatabang guya. At handa ng lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ang ibang mga lipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparo niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang ng mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga lipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama at mabubuti. Ano pat na puno ng mga panauhi ng bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadabit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ang kanyang kamay at paa, itapon siya sa kadiliman. Sa labas, do'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Sumainyo ang kapayapaan, hindi sa ginagawa at pagsunod, doon kahahatulan ng Amang sa kanya ka. Sapagkat sa kaibuturan ng puso mo, doon kanya liliripin sa pakikipagtotoo mo upang mapasama ka sa kanyang kaharian. Ngayon, kung tunay kang sa kanya, hindi ka maraming dahilan, hindi ka maraming katwiran, hindi ka maraming sinasalang-alang, hindi ka maring inaalala, hindi ka maraming pinagkakabalahan, hindi ka maraming binabahala sa sarili, kundi siya mismo ang pinahahalagan mo. Kaya sa panawagan sa iyo, huwag kang tumulad sa mga ipinapatay, ang mga isinugo, sapagkat kasama ka ring mamamatay. Sa takdang panahon, itatapon ka sa dilim na walang makakakita sa iyo, kundi si Satanas na kapiling mo. Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Habang may buhay, may pag-asa, ngunit habang may lakas,
kilalanin ng Ama. Kung hindi yaon ang sasambitin, para kayo lamang ay masyahat magalak, para ano ang sinambit kung walang katutungo at paroroonan? Subalit hamakin man ang di makatotohanan, subalit kung totoo naman, ang Ama pa rin ang magbabadya at magtatakda ng katapatan niya upang mapatotohanan ang salita niya ay walang pagkabula. Kaya mga mahal, mas mainamang nagalit ka ngayon, ngunit naituwid ka, naitama ka, at tumupad ka sa Ama. Kaysa naman di ka nga magagalit at magdaramdam, patuloy sa maling gawa mo, kumusta ka? Pag namatay ka, sumainyo kapayapaan. Subalit pakatandaan nyo naman, mga mahal ko, kung puso nyo'y malinis at malinis ang puso nyo, isip nyo'y gayon din. Kaya't di nyo'y kasasakit ng damdamin ng katotohanan, bagkus ikasisi at ikatutuwa ninyo na tatama kayo sa alam nyong mali kayo, na itutuwid kayo sa alam nyong baluktot kayo, na paparangalan nyo ang Ama sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Sapagkat ang nais niya, katapatan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang wika nga, aanhin ko ang maraming nagpaparangal at nagpupuri sa akin. Ngunit nang masuri ko ang damdamin, iilan lamang. Kaya't mas pipilin ko ang iilan ang bilang kaysa maraming ako'y hindi katotohanang tinanggap sa damdamin. Mga mahal, ang gawain ito ay hindi sa pagpaparami, kundi sa pakikipagtotoo. Kaya't ang sino man ay purihin ang Ama, kung kaya ka naririto'y nakadarama at nakatutudgon ka. Hindi dahil may gusto ka lamang, hindi dahil masisiyahan ka lang, panandalian, kundi ang nais ng Ama, lubos mo siyang makilala at matanggap, wala ka man rito, pantayang damdamin mo sa Kanya. Nasaan ka man, tapat ka't totoo sa Kanya. Yan ang patotoo. Isip at damdamin mo'y suma sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang isang kapag may sinasabi ang kapwa niya, batid niya mang hindi totoo, sinasabi niya'y umuoo siya. Sapagkat makipaglaban man, kung makatwiran ang kausap, anong bale? Anong silbi? Wala. Lalo lamang nagkakasala kaharap mo. Kaya't manahimik kang totoo, bahala siya sa kasalanan niya. Tao. Subalit, ang nakikipagtotoo, tanggap ng tanggap sa mga sinasabi, siyang nasisya, nagagalak kalooban sa makatwid. Hindi si Raulo ang isang ginamit at pinag-atasan para sabihin ang kasinungalingan, sapagkat alam niyang takot ang kasalanan sa Ama. Kaya't di gagawin ng taong makatotohanan ang linlangin at dayain ng kapwa-tao para lamang gusto itmaalin siya. Kundi ang gagawin niya, magalit matuwa siya, itutuwid siya. Itatama siya sapagkat siya ang misyon nila. Kaya't ang nasa katotohanan, hindi inaalintana ang sino mang magalit sa kanila, kundi ang Ama ang inaalintana para huwag magalit siya. Hindi kinahiyan ang sino mang kapwa nila, kundi ang Ama, sapagkat ang Ama ay makagagawa ng lahat para sa kanila. Kaya naman, yung hindi nakakaunawa nagagalit, nagdaramdam, Ama namay natutuwa sa nagiging tapat at makatotohanan niyang mga anak. Buhay ba ang Ama? Tao, sumainyo ang kapayapaan. Pakaharian kayong tuwiran nang dahil walang banal, kaya't ibinaba ang magpapabanal. Nang dahil walang matwid, ibinahagi ang magbibigay katwiran. Nang dahil walang taong hindi nagkasala, ibinigay ang walang kasalanan, upang ang makasalanan makapagbagong buhay. Kung tatanggapin, magaganap ang bagong silang. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang may pandama ay nakadama, ang may pangunawa ay nakaunawa, ang tapat sa Ama nagalak puso niya.
pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Habang nagluluwat ang nakatanggap at nakakilala sa Ama'y lalong lumalalim ang karunungan sa mga nakipagtuto at nakipagtapatan. Subalit ang taong kay luwat ng nakilalang Ama, wala pa siyang nakikilala ni isa. Pagkatao, pinairal niya, kaawa-awa ka. Sapagkat, anong silbi ng pagsamba mo kung walang naiiba? Dahil mahal ko kayo, tinuran ko'y ito, nang mawawanyot, masurin yung totoo. Sapagkat, hindi sa maraming ginawa, doon ka masasabing, kalugod-lugod kasama. Sapagkat sa dami mong ginawa, kung may galit ang puso mo, baliwala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya nga't sinambit ay ito. Ibigay mo man ang buong lakas mo at buong yaman mo, kung walang pag-ibig sa puso mo, walang bali. Ngunit, ano man ang binahagi mo sa kapwa mo at napalagok mo ang kapwa mo'y nauuhaw at ang nagugutom ay napakain mo, karapat dapat ka sa pananaw ko. Sapagkat ang sino mang napainom mo at napalagok dahil sa akin, ako ang gaganti sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't mapapalad ang may pag-ibig, sa gaway mainam, sa salitay tapat, sa isip ay matuwid. Ama ang magbibigay, lugod sa lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May sakit ka na, nais mong gumaling, magpakababa ka sa Ama. May problema ka na, nais mong malutas, magpakababa ka sa Ama. May dalahin kang di mo kaya, lumapit ka sa Ama, makakaya niya. Mayroon kang kinagugulot, kinalilito sa pag-iisip mo, huwag mong isipin, Ama ang pakanam namin, salita niya'y limiin, at ika'y magliliwanag na lubusan. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Subalit, kung pagkatao pairalin, sadyang masasakitan, mahihirapan, hanggang sa kayo'y makabitaw sa katotohanan. Sapagkat ang Ama ay puspos ng kapangyarihan, ibigay niyo sa Kanya. Kaya niyang lahat, sapagkat siya'y inyong pamatok kailanpaman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, dinadaya ng tao ang kanyang sarili, na nagsasabing masaya, hindi naman pala. Na nagsasabing totoo, huwad pala siya. Na nagsasabing tama, mali pala gawa niya. Na nagsasabing nasa liwanag, dilim pala isipan niya. Kaya't, bakit kailangan mong dayain ang sarili mo? Ama namay, kilalang kilala ka. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Siya po kunching walang batid. Walang kabatid-batid sa mga tinuturan, kaya di kayo dapat mahiya kailanman. Ang dapat niyong kahiyaan, yaong nakakakilala sa inyo ng tuwiran, at batid lahat ang inyong talambuhay. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang nagpapakababay tinataas, ang nagpapakataas binabagsak. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya't, ang Ama'y nagpakababa sa mga tao, sa mga anak niya, sa pamamagitan ng anak at ng Espiritu. Kaya't ang taong nagpakababa rin, matatanggap ang kababaan na mula sa Ama. At yan ang pawang katotohanan, mapapalad kayong lahat kung siya'y tapat niyong tinanggap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo.
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa tao lamang ang pagtatawa, sa Ama'y pagtatanggol at kaligtasan. Sa tao lamang ang paghamak, sama na may saklolo sa oras ng kagipitan. Kaya't ang matalino, pinipili siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Subalit, nang dahil pare-pares na matalino ang mga anak niyang pumili sa kanya, magkakaisa't nagkakatama damdamin nila. Kaya't kapwa masasaya't maliligaya ang kaysa niya sa espiritu niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Hatcha karamanayana. No karamanayana. Nek karamanayahanam. Nek karamanayahanam. Nek karamanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang sabi nga, hindi mo kayang iwasan ang ugali mo pagka wala ka pa sa Panginoon eh. Talaga sisikal at sisikal, mananaig ang ugali mo. Eh kapag dumadatal yung ugali mo, ito lang ang isipin mo. Diyos ko, tumatawag ako sa iyo, di naman ako nagbabago, hiyang-hiya na ako. Sabihin nyo nga po, Diyos ko, tumatawag ako sa iyo, hindi naman ako nagbabago, hiyang-hiya na ako sa iyo. Salamat po. Alam kong may magagawa ang Ama. Ano sagot ng Ama sa inyo? Mabuti naman anak, alam mo. Alam kong may magagawa. Diyos ko, ako pong nagbago, panghawakan mo isip ko na wag nang mawalay sa iyo. May nakapagsabi kaya noon? Wala, dahil di nyo pa alam kung nagbago kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Mga kapatirang Divine Mercy, dalaga at binata na may asawa na iba. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Sabihin nyo nga, Diyos ko, tama ko. Ikaw ang buhay ko. Tulungan mo akong ganap na magbago. Aking kahinaan ay palakasin mo. Aking pagkukulang ay punuan mo. Mga kasalanan ko'y mapatawad mo. Kamalian ko'y maituwid mo. Ang aking kaguluhan, isidla ng kapayapaan. Ang aking kamalian, wag mo nang pahintulutan na sa aking magawa pa sa bawat araw. Ang bawat gawa mo ay tunay na kay buti, dakila ka, Ama.
walang kapantay ka. Noon, ngayon at kailanman, ikaw ang aming buhay. Tulungan mo kaming ganap magbago. Buhay ba, Ama? Buhay ka ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Hop! Tabi-tabi! Tabi-tabi, tabi-tabi! Patuyin mo yan, Cecilia. At susunugin natin yan sa anniversary. Buhay po ba ang Diyos? Galit po ba kayo sa akin? Kahit po ako'y buligligin ninyo, wala ko alam sa mga sinabi ko sa inyo. Ano nga yung galit kayo sa akin, di bala kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, hindi ko na kailangan paliwanag sa inyo. Hindi ko na po kailangang ulit-ulitin na ako'y magpaliwanag sa inyo para lang huwag kayong magalit. Ang Ama lang po nakababatid kung ako ay nagkakatang isip, kung ako ay nagpapatama sa inyo, at kung ako ay nagpaparunggit baga. Wala po akong alam eh. Ang alam ko, matuwid ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ang alam ko, tama ang Diyos. Ang alam ko, totoo ang Diyos. Ang alam ko, mabait ang Diyos. Ang alam ko, mapagmahal ang Diyos. Kaya gusto niya tayo ay malikom sa isang katotohanan. Sa kanyang kaligtasan, tayo'y makinabang. Buhay ba, Ama? Sapagkat ang Diyos ay buhay, sabihin niyo nga po, Amen. Amen. Ano po in-amen natin? Sangayon po ba tayong buhay siya? Yes. Sangayon po ba tayong may magagawa siya? Yes. Sangayon po ba tayong makapangyarihan siya? Yes. Sangayon po bang tayo'y kailanman ay di niya pababayaan? Yes. Sadya, puro amen po yan. Sapagkat kung ang Diyos ay nagpabaya, tayo pong lahat ay napahamak na. Ngunit, ang tao siyang gumagawa ng kanyang kapahamakan, hindi ang Diyos. Tama po ba? Ang sabi sa banal na aklat, huwag kang magpakalango sa alak. Huwag kang magpakalulong sa sanlibutan. Huwag mong tatalikdan ng katotohanan. Ano po ginagawa ng tao? Kaya ginusto ba ng Ama ang kapahamakan o ang tao pumipili ng kanyang kapapahamak? Siyang gumugusto ng kapahamakan niya. Hindi ang Ama, kundi ang tao. Bakit po? Sapagkat ang tao ay marupok, ang tao ay palalo, kung hindi niya batid ang katotohanan, sabihin mo man sa kanya, bingit bulag siya. Ngunit ang naghahanap, ang sabi nga, makasusumpong na ganap. Ang kumakatok, papapasukin. Ang humihingi, pagbibigyan. Kaya, para maganap lahat ito sa'yo, sino pipiliin? Diyos na walang maliw. Noon, ngayon, at kailanman. Alpha at Omega, mula sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa. Pagpalain kayo. Tayo na po.